Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Dito po sa ating Attorney Enzo Bunyog, hindi lang po isang topic ang dinidiscuss natin. Mga ilang topics tulad ngayon. Tatlong topics ang naisipan kong i-discuss. Kaya huwag kayong aalis, ha? Huwag kayong aalis. Medyo mahaba-haba itong talakayan natin. Hmm, ang tatlong topics, una, sabi ni Congressman Tony Tino ng ACT Teachers Party List, tinanong ang ombudsman na umattend doon sa hearing sa Kamara. Nakasalang yung budget ng ombudsman sa 2026. So yung kinatawan ng ombudsman tinanong, "Ang laki ng budget nyo. Bakit itong pinag-uusapan natin ang daming korupsyon pa rin? Ano bang nagagawa nyo? Mula 2018 binigyan kayo 15 billion. O anong nangyari?" Yun, tama naman. Ang totoo, malaki ang pananagutan diyan ni Samuel Martires ng dating ombudsman. Pangalawang topic natin, binigyan na, isinailalim na sa Witness Protection Program yung tatlong engineers ng DPWH ng Bulacan. Si dating District Engineer Henry Alcantara, si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, at si Engineer JP Mendoza. Yun, walang masyadong hindi masyadong kumukontra ang publiko doon, nabigyan ng proteksyon sa Witness Protection Program. Pero inanunsyo ni Secretary of Justice Boying Rimulya, pati yung mag-asawang Diskaya kasama. Bakit kaya? Pag-usapan nga natin yan mamaya. Ito, huling topic natin. Iyak dito ang mga DDS. May clearance na si Rimulya galing ombudsman. Binigyan na. Yun ang hinihintay para sa Korte Suprema. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema na magsasubmit sila ng shortlist sa presidente ng pagpipilian. Kung hindi si Rimulya makakuha ng clearance sa ombudsman, hindi siya masasama sa shortlist. Ay ngayon, mayroon ng clearance. Paano yan? Iyak na nito ang mga DDS at saka sila Amy Marcos. Hinaharang nila yan. Okay, sige. Palawigin na natin. I-discuss na natin fully itong mga topics na to. Si Congressman Tony Tino ng ACT Teachers Party List, tinanong yung mga kinatawan ng ombudsman na umattend sa budget hearing para sa 2026 budget nila. Ang sabi ni Congressman Tony Tino, 15 billion ang budget ninyo mula 2018. Anong ginawa ninyo? Wala man lang kayong natukoy na mga korupsyon tulad nito ngayon, nagdadagsaan, naglalabasan ang grabing korupsyon. Anong nagawa ninyo sa ombudsman? Humihingi na naman kayo ng malaking budget sa 2026? Ayun, totoo naman yun eh. Tama yung obserbasyon ni Congressman Tony Tino eh. Pero ang may malaking pananagutan diyan si dating Ombudsman Samuel Martires. Si dating Ombudsman Samuel Martires sa halip talaga na maging naistriktuhan ang ombudsman para mapanagot talaga ang mga tiwali, makontrol ang korupsyon, wala eh, naging maluwag siya eh. Dun pa lang sa salin sabi niya, hindi kinakailangang ilabas ang mga salin ng mga government officials at employees. Ito na ngayon. Kaya kung ang tanong, anong nangyari sa ombudsman? Simple ang sagot niyan. Bakit wala man lang napanagot ng mga malalaking at bakit mas lalong lumaganap ang katiwalian? Sa ilalim yan ng pamumuno ni Samuel Martires bilang dating ombudsman. Yan na yun. Yan ang malinaw dyan. May pananagutan si Samuel Martires dyan. Sa panahon kasi ni Samuel Martires, parang relax ni relax ang ombudsman. Kaya naman yung mga politiko at mga tiwali na opisyal ng gobyerno, nakabuelo. Total ang ombudsman parang hindi strikto ngayon eh. Maluwag sa atin ang ombudsman. Okay yan si Martires, hindi tayo masyadong iniistriktuhan. Yan. Kaya may pananagutan dito sa lahat ng itong nangyayari. May pananagutan si Martires. Kaya dapat imbestigahan din si Martires eh. Total hindi naman na siya impeachable official kasi retired na siya eh. Tapos na yung termino niya, 7 years. Pero sa loob ng mahabang panahong nanungkulan siya, yan, nakita natin yang lahat ng mga pinag-uusapan natin ng mga katiwalian sa kanyang panahon yan nangyari. Under his watch nangyari yan. Na hindi lang naging ang mga korupsyon, kundi naging sobrang garapal, lamak. Yan, nangyari yan under his watch. Kaya may pananagutan siya dyan. Kaya tama rin yung tanong ni Congressman Tony Tino, kayo sa ombudsman, mula 2018, si Martires ang ombudsman yan mula 2018, 15 billion ang binigay sa inyo. Saan nyo ginamit? Sa pag-imbestiga man lamang ba kayo? Nakahuli man lamang ba kayo ng mga malalaking isda? Parang wala. Ha? Na-embolden, yun ang tamang term.
masyadong naging garapal ang mga korap dahil sa tingin nila ang ombudsman naman hindi gano'n ka-istrikto. Parang kakampi pa nga nila yung ombudsman ang lumalabas, eh. Yan ang nangyari sa ilalim ni Martirez. Kaya may pananagutan si Martirez sa lahat ng nangyaring ito, 'di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito, eh, oh. Kaya yung mga pagyayabang noon ni Martirez, oh, ngayon, ah, dapat na balikan ang kanyang mga ginawa. Yung kanyang mga ipinasang mga order ng ombudsman, yun nakapagpahina ng ngipin ng ombudsman. At kahit yung mga tiwali, mga korap na opisyal sa halip na matakot sa ombudsman, wala. Parang naging kakampi pa nila, yun. Yun ang naging resulta ng mga ginawa ni Martirez. Kaya kahit binigyan ng napakalaking budget, sabi nga ni Congressman Tony Tino, 15 billion from 2018, and yet walang nangyari. Nangyari? Yun ang tanong ni Congressman Tony Tino. Ang sagot nung, nagdedepensa ng budget ng ombudsman, mayroon naman mga imbestigasyon na ginawa, pero sikreto lang daw, hindi pinapalabas. O sige nga, oh, kung mayroong inimbestigahan at napanagot, o sino? Pangalanan niyo nga, ha? Pangalanan niyo nga. Mayroon bang napanagot ang ombudsman? Malamang wala, ha? 'Yan, kaya dapat ngayon, magpapalit ng ombudsman, dapat ang ilagay diyan na ombudsman yung talagang, karapat-dapat na may tapang, may ngipin, yun ang kailangan. Tulad nito, dito tayo sa pangalawang topic natin. Oh, yung Witness Protection Program ng Department of Justice, binigyan na ng ano, protection. Kaya protected witnesses na yung mga officials ng DPWH na naging ano na, mga ano na, nagbigay na ng kanilang mga testimonya, nalalaman, magko-cooperate na sa gobyerno. Si dating District Engineer Henry Alcantara, si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, at yung dating Engineer JP Mendoza. Okay, linagay na sila sa Protected Witnesses Program, Witness Protection Program. Pero ang nakakuha ng, atensyon ng marami at napataas ang kilay, bakit pati yung mag-asawang Diskaya ay kasama? Yun ang tanong. Ano kayang dahilan? Ako sa tingin ko, ah, baka naman ang gustong mangyari diyan ni Rimulya, may magamit sila Diskaya doon sa mga, ano, sa mga kasi mahihirapan ding i-prosecute yung iba. Halimbawa, yung mga kongresista, hindi naman alam yun nila Alcantara, nila Bryce Hernandez, pero yung mag-asawang Diskaya ang nakakaalam no'n sa mga kongresista. Pangalawa, ang paliwanag yata, ang witness protection program kasi hindi lang naman yung state witness, meron din namang sa ilalim ng state na ng witness protection program na protected witness ka pero hindi bilang state witness. Ah, baka sa ibang porma ng witness protection program, hindi as state witness. Anyway, kalalabas lang kasi ng balita, wala pang masyadong paliwanag. Hihintayin natin. Ah, pero yun na nga, ang witness protection program, ano yan eh, WPP, isang batas yan. Ang programa ng Witness Protection Program, maraming ano yan eh, components, maraming klase. Yung state witness, isa doon. In fact, kapag ginawa ka ng state witness, mataas na level na yan ng programa ng Witness Protection Program. Pero pwede naman kasi, katulad ni Escorial. Naalala niyo si Escorial? Yung gunman, yung pumatay mismo kay Percy Lapid, nag-cooperate siya sa gobyerno. Nag-cooperate siya sa gobyerno, pero hindi siya ginawang state witness. Tuloy pa rin ang kaso sa kanya. Oh, 'di ba? 'Yun yung ano, eh, si Escorial, kahit umamin siya na siya yung pumatay at magko-cooperate na siya, tinuro niya na kung sino mga nag-hire nag-umutos sa kanya, pero hindi siya ginawang state witness. Bakit? Kasi kinasuhan pa rin siya. Bagamat pinagaan yung mga ano sa kanya, yung sentensya sa kanya, papagaanin 'yan kasi may mga mitigating, may mga pampagaan. Mag-a-apply sa kanya 'yun at protektado pa rin siya ng gobyerno. Kasi nagko-cooperate na siya. Pero dahil hindi naman siya state witness, bakit hindi siya nag-qualify sa state witness? Kasi hindi mo masasabing hindi siya most guilty. Siya nga yung trigger man, siya nga yung pumatay. 'Di ibig sabihin most guilty siya, oh. Kumbaga siya yung malaki ang participation dun, siya ang pumatay mismo, eh. Kaya hindi siya nag-qualify sa state witness, pero protected witness pa rin siya. Parang ganyan din siguro ang mangyayari diyan sa Diskaya. Ewan natin, pero ako gano'n pagkakaalam ko. Puwedeng protected witness sila para yung security nila mapangalagaan, pero hindi sila state witness. Tuloy pa rin ang kaso sa kanila. Hindi ko alam do'n sa tatlong officials ng DPWH, kila Alcantara, kila Hernandez at kila Mendoza, baka state witness sila.
Iba-iba ngang klase kasi ang witness protection program. May iba-ibang level yan, eh. Hindi lahat diyan state witness. Mayroong iba't ibang level katulad nga nung kay Escorial, in-example ko na. Ano 'to, under siya sa witness protection program kaya protected witness pero hindi naman naging state witness. Ah, Tumulong siya sa gobyerno, tinanggap naman ng gobyerno, pero tuloy pa rin ang kaso sa kanya kasi hindi siya magka-qualify kasi hindi siya, ah, masasabing hindi most guilty, ay most guilty siya kasi siya yung trigger man, eh. Oh. Anyway, abangan natin ang mas maliwanag at mas kumpletong paliwanag niyan, detalye niyan galing mismo kila Secretary of Justice Boying Rimulya. Pero sa ngayon yan po ang balita. Marami lang kasi ang napapataas ang kilay, bakit pumayag si Secretary of Justice Boying Rimulya na gawing, sa ilalim sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Um kung pagiging state witness kasi hindi ka nakakasuhan, mukhang dun kailangan mo talagang ibalik yung mga ninakaw mong yaman. Pero kung protected witness lang, mukhang baka ganun yung compromise nilang ginawa diyan. Okey, kakasuhan ka pa rin namin kasi hindi ka naman state witness, parang katulad nga kay Escorial. Pero proprotektahan ka ng gobyerno, bibigyan ka ng proteksyon, hmm. Yun yung ano, ang isa pa sigurong ano diyan para matigil na si Marcoleta, hmm. Para matigil na kasi ang gulo-gulo ni Marcoleta, eh, sobrang pagtatanggol kay ano, kay Diskaya. Pero hindi naman ginawang, state witness yata, Anyway, hintayin natin ang mas, komprehensibo at, totoong paliwanag niyan ni Secretary of Justice Boying Rimulya. O ito, may clearance na sa ombudsman si Boying Rimulya. Iyak na nito ang mga DDS, si Amy Marcos lalo na, o sila Rowena Guanzon. Eh, kasi hinaharang talaga nila Amy Marcos na 'wag maging ombudsman si Rimulya kasi tingin nila 'pag naging ombudsman si Rimulya walang patatawarin, walang sasantuhin, lalo na yung mga konektado kay Duterte, Baka nga pati si Sara Duterte makasuhan at malagay sa ano, makasuhan ng plunder o anumang non-bailable offense o criminal case. O 'di ano siya, makukulong siya. Oh, 'yan yung ano, kaya pinipigil daw ni Amy, sabi niya may ano ba, Plan C na ba 'yan? Plan C na ipapaaresto si Sara Duterte kaya pinipigilan ni Amy. Kung ano-anong ginawa nila, kinasuhan si Boying, tapos nag-motion for reconsideration, nagkaso na naman sila Topacio, nagkaso pa sila Baste, yun. Pero hindi, sa huli, ang latest na balita, nagbigay na ng clearance ang ombudsman kay Rimulya. Ayan, 'pag may clearance na siya, yan na yung hinihintay ng Judicial and Bar Council, isa-submit na ang shortlist ng mga pangalan sa presidente para makapili na. At sigurado na kasama dun si Rimulya kasi may NBI clearance na siya, eh. Yun lang naman ang hinihintay. Anyway, so yan mga kabunyog ang latest na balita. Hindi din dinitalye ni Secretary of Justice Boying Rimulya kung yung motion for reconsideration ba ni Amy ay na-deny o ano ba ang ginawa doon sa mga final na kaso nila Baste Duterte at sa kanila Topacio. Kasi ang nangyari diyan, nag-file si Amy Marcos ng complaint laban kay Rimulya do'n sa ginawang pag-aresto kay Duterte. 'Yun ang nakapatagal kay Rimulya bakit hindi siya napapasama sa shortlist ng isa-submit na, puwedeng pagpiliang ombudsman. Oh, pero sa bandang huli nag-decide ang ombudsman, dinismiss yung kaso laban kay Rimulya. Kaya lang ang ginawa na naman ni Amy, nag-motion for reconsideration. Ang sabi na naman ni Amy, "O dahil may motion for reconsideration ako, hindi pa masasabing final na yung dismissal." Oo. Ngayon hindi pa nagpakasapat dun, si Baste nag-file na naman ng panibagong complaint laban kay Rimulya tungkol na naman dun sa pag-aresto sa kanyang ama, isa pa, si Topacio nag-file din ng kaso tungkol naman kay Cassandra Leong, Kagagawan din daw ni Rimulya yun, na-violate daw yung rights ni Cassandra Leong. Sa ombudsman lahat yun. Ang lahat, ang gusto nilang mangyari dun, 'wag ma-isyuhan ng ombudsman clearance si Rimulya kasi marami siyang pending cases. Pero sa bandang huli nga, naglabas na ng clearance ang ombudsman. Walang paliwanag, bakit? Ay mukhang napuno na rin ang ombudsman, eh. Siguro tinitingnan ng ombudsman, obvious na ang dahilan na lang talaga ng, mga yan ay anong tawag diyan, malicious prosecution na ang ginagawa, eh. Masyadong nasobrahan naman na talagang malisyoso na ang ginawa saka forum shopping na, kung ano-ano ng ginawa, Kaya siguro sa bandang huli na inano na ng ombudsman, magbigay na tayo ng clearance, so yun naman ang hinihintay ni Rimulya, 'Pag nabigyan na siya ng ombudsman clearance,
ano na, mag-i-issue na ang Judicial and Bar Council ng shortlist, mga pangalan ng mga pipilian ng presidente. Mukhang nakakasigurado na si Remulla siya ang pipiliin ng presidente, eh. Mukhang ang gusto rin kasi ni PBBM, tila ang gusto ng ni PBBM, si Remulla ang mag-ombudsman. Lalo pa ngayon na napakaraming kaso ng mga katiwalian at ang makakaano lang talaga diyan, ng mga kaso na 'yan ng katiwalian na grabe garapalan na ngayon ay ombudsman. Ombudsman 'yan. 'Yan ang hindi nagawa ni Martirez sa loob ng 7 taon. Protector siya ng nila Duterte, eh. Pero itong si ano, si Remulla tingin natin gagawin niya talaga yung magagawa niya. Gagawa 'yan. Kaya 'yun ang kailangan naman ni PBBM, yung kasangga niya na ombudsman, lalo pa't ang kampanya niya ay kontraktuwal 'yan. Okey, so 'yan mga kabunyog, ha. Magandang araw sa inyo. Ito po uli ang ating Attorney Enzo Bunyog.